Ano ba yan? Higa? Higa kami! Higa! Ikaw na ba yan? Tara, sabay na tayo! Bago naghari ang mga lalaki sa lipunan, sinamba ang mga babae. At ito'y dahil sa hawak nitong kapangyarihan sa panganganak at sa pagpapalaganap ng tribo. Maihahambing natin ito sa pagbubuntis ng lupa, ang pagbibigay ng kalikasang tubo, gaya ng prutas sa puno, at tulad din ng tubig sa mga ilog at karagatan. Mula sa tubig, ang isda. Isdang umaangat sa kabilugan ng buwan. Ang babae ay natulad sa buwan, naging simbolo ng inang lupa, inang puno, inang buwan. At ang araw, kapag dakay naging simbolo ng makapangyarihang lalaki. Dito nagsimula ang pagtutunggali ng babae at lalaki. May 4 na tipo ng babae. At ang paraang pakikipag-ugnay nila sa lipunan. Una, ang primitive woman. Sa paraang nakasalalay sa kalikasan o likas na pandama. Sa panlasa, pangamoy, paningin, pandinig. Kalimitan, inuugnay dito ang babaeng sex symbol. Dahil sila yung hinahanga ang babaeng babae o tunay na babae. Ngayon, sino makapagbibigay ng halimbawa na maituturing natin? Sa pop culture, for example. Sino? Sir, si Madonna? Pwede. Ano na ngayon sa basis yan? Sir, Marilyn Monroe! Marilyn Monroe! Yes! Ang Diyosa. Sino pa? Sir, si Osang. Sinong Osang? Si Rosana Rose, sir. Okay. Ang pangalawang tipo ng babae, sa paraang nakasalalay sa damdamin, ligaya, takot, lungkot. Ang babaeng ito'y tinaguriang feeling woman dahil nagbibigay ng malaking halaga siya sa kanyang damdamin. Sa pag-ibig, si Venus o Aphrodite. Nagalit si Clytemnestra at pinatay niya ang kanyang asawa bilang ganti. Sir, kung puro damdamin, di si Maria Clara? Good. Ang pangatlo, nakasalalay sa isip at pangangatwiran. Agham, sa lohika. Ang simbolo nito, Diyosa ng karunungan, si Athena, na may mas mahigit na kislap ang utak kaysa mga kalalakihan. Mula sa ulo ni Zeus, siya ay sinilang.
Ang simbolo ng hustisya, ang babaeng may bitbit ng panimbang. Good. At ngayon, ang ikaapat na tipo ng babae. Doon palang nakasalalay sa mas mataas na karunungan at karanasan.